Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 8 ng Agosto, taong 2026. Ako po si Jackson Asande. At ako naman po si Anime Ordeniel. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Municipal Office of the Sangguniang Bayan o ang OSB News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Retirement Program para kay Municipal Civil Registrar Salve Corazon T. Villaruel, Silipin. Barangay IEC para sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity nagsimula na. Spes Salary Payout, pinangunahan ni Mayor Benedito. MCDO nagpatupad ng Livelihood Assistance Program para sa mga residente ng Brooks Point. MADAC Third Quarter Council Meeting, matagumpay na idinaos. Pamahalaang bayan, formal na inilunsad ng Brooks Point People's Council para sa inklusibo at partisipatibong pamamahala. PMRB, nagsagawa ng Information and Education Campaign para sa responsableng pagkuha ng likas na yaman. LGU Brooks Point at MBLT 11, mas pinalakas ang ugnayan para sa ligtas na pamayanan. Rare Philippines, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. At LGU Brooks Point, lumagda sa kontrata para sa pangkaloob ng solar street lights sa Barangay Maasin. Magbabalik ang OSB News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. Retirement Program para kay Municipal Civil Registrar Salve Corazon T. Villaruel, Silipin. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni OSB News reporter Nicole Kakatyan. Balitang Bayan! Nagdaos ang pamahalaang bayan ng Brooks Point ng isang retirement program bilang pagkilala sa 43 taon ng tapat at mahusay na paglilingkod ni Municipal Civil Registrar Salve Corazon T. Villaruel noong Agosto 4, 2026. Sa second floor ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo, Konsihal Nathan Sam O. Lacanilao, at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy O. Quiachon. Sa programa, ipinahayag ang taos-pusong pasasalamat kay Villaruel para sa kanyang dedikasyon at mahalagang ambag sa patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyo sa mga mamamayan ng Brooks Point. Dumalo rin ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng munisipyo upang makiisa sa pagdiriwang ng kanyang pagreretiro. Ipinakita ng naturang programa ang pagpapahalaga ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Benedito sa mga lingkod bayan na naglaan ng malaking bahagi ng kanilang buhay sa serbisyo publiko.
Naway maging inspirasyon ang 43 taong paglilingkod ni Miss Villaruel sa patuloy na pagsusulong ng tapat, mahusay at malasakit na pamamahala sa bayan. Mula sa Municipal Office of the Sangguniang Bayan. Ako po si Nicole Kakatsan na nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Nicole. At sa Balitang Pangbayan, Barangay IAC para sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity nagsimula na. Para sa detalye, narito si OSB News reporter Jefferlyn Hilwa. Balitang Bayan. Bilang paghahanda sa nalalapit na Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or SIA 2026, nagsimula na nitong Miyerkules, August 5, 2026 ang Municipal Health Office sa pangunguna ng mga public health nurse at midwife sa pagsasagawa ng informasyon, education and communication IEC campaign sa iba't ibang barangay sa Brooks Point. Layunin ng aktibidad na ipabahatid sa mga magulang, tagapangalaga ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa tigdas, measles at tigdas hangin o rubella. Gayon din ang pagbibigay ng vitamin A supplementation upang mapanatiling malusog at protektado ang mga bata. Kaugnay nito, nagpahayag ng buong suporta si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa programa at hinikayat ang lahat ng mga magulang at tagapag-alaga na dalhin ang kanilang mga anak na may edad na 6 hanggang 59 na buwan o wala pang 5 taong gulang sa pinakamalapit na health center or vaccination site sa panahon ng implementasyon ng programa mula sa August 10 hanggang August 28, 2026. Ang pagbabakuna ay ligtas, libre at isa sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang ating mga anak laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Mula sa Municipal Office of the Sangguniang Bayan, ako po si Jefferlyn Jane Hilwa, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jefferlyn. Susunod, Special Salary Payout, pinangunahan ni Mayor Benedito. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni OSB News reporter Diana Rose Ginto. Balitang Bayan. Tumanggap ng kanilang sahod ang mga benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPES sa isinagawang salary payout ngayong Agosto 3, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng Municipal Public Service Office o MPESO sa pamumuno ni MPESO Manager Abelin M. Benedito ang aktibidad na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang pagpapakita ng suporta ng lokal na pamahalaan sa kabataan ng Brooks Point. Sa kanyang pagdalo, binigyang diin ni Mayor Benedito ang patuloy na pagsisikap ng pamahalang bayan na makapagbigay ng mga programang nagbubukas ng oportunidad sa mga mag-aaral upang magkaroon ng karagdagang kita habang nahuhubog ang kanilang kakayahan at karanasan sa pagtatrabaho. Layunin ng SPES na matulungan ng mga estudyante sa kanilang gastusin sa pag-aaral sa pamamagitan ng pansamantalang trabaho. Kasabay ng pagbibigay sa kanila ng mahalagang karanasan na magsisilbing paghahanda sa kanilang magiging propesyon sa hinaharap, patuloy namang isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga programang nagbibigay ng mga maraming oportunidad para sa kapakanan at pag-unlad ng kabataan. Mula sa Municipal Office of the Sangguniang Bayan, ako po si Diana Rose Ginto, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Diana. MCDO, nagpatupad ng Livelihood Assistance Program para sa mga residente ng Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay OSB News reporter Hammy Grace Lacanilao. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng Livelihood Assistance Program LAP ng Municipal Cooperative Development Office MCDO sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang bayan na suportahan ang kabuhayan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang programang pang-ekonomiya. Layunin ng Livelihood Assistance Program na matulungan ng mga benepisyaryo na makapagsimula, makapagpalawak, o makapagdagdag ng kanilang mga kabuhayan upang magkaroon ng mas matatag na pinagkukunan ng kita at mapabuti ang kanilang antas ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng MCDO, patuloy na pagpapatupad ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ng mga programa nagbibigay ng konkretong suporta sa mga mamamayan, alinsunod sa layunin ng lokal na pamahalaan na maisulong ang eklusibong kaunlaran at mapalakas ang kabuhayan ng bawat pamilya sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Municipal Office ng Sangguniang Bayan, ako po si Hammy Grace Lacanilao, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Hammy. Samantala, MADAC Third Quarter Council Meeting matagumpay na idinaos. Narito ang ulat ni OSB News reporter Jefferlyn Hilwa.
Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong Miyerkules, August 5, 2026 ang third quarter meeting ng Municipal Anti-Drug Abuse Council or MADAC na nagbigay diin sa kahalagahan ng patuloy na koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at iba't ibang sektor upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa iligal na droga sa bayan. Sa pagpupulong, nagbigay ng mga ulat at updates ang mga katuwang na ahensya kabilang ang Philippine National Police or PNP, Municipal Health Office or MHO, Philippine Coast Guard or PCG, Department of Education o DepEd, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, Civil Society Organization or CSOs, faith-based organization at iba pang miyembro ng konseho. Tinalakay rin ang pagpapatuloy ng mga programa at intervensyon para sa drug prevention at community awareness. Isa rin sa mga pangunahing paksa ang pagsasagawa ng Hay sa Buhay, Hindi sa Droga, Information, Education and Communication or IEC Caravan sa paaralan at universidad, gayon din sa pagpapalakas ng Balay Silangan Reformation Program bilang bahagi ng rehabilitasyon, integrasyon at pag-iwas sa pagkalulong sa iligal na droga. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpupulong ng MADAC, isinusulong ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang isang ligtas, mapayapa at drug-free sa komunidad sa pamamagitan ng edukasyon, rehabilitasyon at sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mamamayan. Mula sa Office of the Sangguniang Bayan, ako po si Jefferlyn Hilwa, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jefferlyn. Susunod, pamahalaang bayan formal na inilunsad ang Brooks Point People's Council para sa mas inklusibo at partisipatibong pamamahala. Balitang hatid sa atin ni OSB News reporter Nicole Kakatyan. Balitang Bayan. Formal na inilunsad ng pamahalang bayan ng Brooks Point ang Brooks Point People Council na may temang Empowering Civil Society Towards Participatory, Transparent, and Inclusive Local Governance. Nitong Martes, Agosto 4, 2026, sa Convention Center, 2nd floor, Fast Food, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Nagbigay ng mensahe ng suporta si Mayor Cesario R. Benedito Jr., kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa mga civil society organization sa pagsusulong ng bukas, tapat at inklusibong pamamahala sa bayan. Nakiisa rin sa programa ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, iba pang mga panauhin at mga kinatawan ng iba't ibang sektor at organisasyon. Layunin ng paglulungsad ng Brooks Point People Council na palakasin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng mga organisasyong sibiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na pagkakataon para sa partisipasyon ng mamamayan sa pagpaplano, pagbuo ng mga programa at mga proseso ng pamamahala. Inaasahan din itong maisusulong ang transparency, accountability, at inklusibong pagdidesisyon para sa kapakinabangan ng buong komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, muling ipinakita ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang matibay nitong paninindigan sa pagtaguyod ng isang pamahalaang bukas sa pakikipagtulungan at aktibong pakikilahok ng mamamayan tungo sa mas maunlad at mas inklusibong kinabukasan para sa lahat. Mula sa Municipal Office of Sangguniang Bayan, ako po si Nicole Kakatyan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Nicole. Samantala, PMRB nagsagawa ng Information and Education Campaign para sa responsableng pagkuha ng likas na yaman. Narito ang ulat sa atin ni OSB News reporter Jefferlyn Hilwa. Balitang Bayan. Nagsagawa ang Provincial Mining Regulatory Board o PMRB ng Information and Education Campaign na may temang Responsible Extraction. Let's Protect Our Rivers, Environment, and Future. Noong August 5, 2026 sa Brooks Point Convention Center, dumalo at nagbigay ng welcome remarks si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng likas na yaman upang mapangalagaan ang mga ilog, kalikasan at kinabukasan ng komunidad. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman ng mga permittee at iba pang stakeholder hinggil sa wastong pagkuha at transportasyon ng sand, gravel at iba pang quarry materials alinsunod sa umiiral na batas. Tinalakay nila Jillian M. Atienza ang proseso ng pagkuha ng permit,
Jasper Davy Argeles ang alintuntunin sa transportasyon at kaukulang parusa at Engineer Lester Philip o Akabristante ang karaniwang isyu at paraan ng pagresolba sa ilalim ng PMRD na sinundan ng isang open forum para sa mga kalahok. Patuloy na sinusuportahan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Benedito ang programang nagtataguyod ng responsableng pagmimina at pangangalaga sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, inaasahang higit na magpapalakas ang kooperasyon ng pamahalaan at mga stakeholder tungo sa legal, ligtas at napapanatiling paggamit ng likas na yaman. Mula sa Municipal Office of the Sangguniang Bayan, ako po si Jefferlyn Hilwa, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jefferlyn. LGU Brooks Point at MBLT-11 mas pinalakas ang ugnayan para sa ligtas na pamayanan. Sa ulat ni OSB News reporter Diana Rose Ginto. Balitang Bayan. Malugod na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ni Internal Audit Service Designated Cecilia Castellar ang courtesy call ni Lieutenant Colonel Charles Dennis Aitan, ang bagong battalion commander ng Marine Battalion Landing Team 11 o MBLT-11 na isinagawa noong Agosto 5, 2026 sa Brooks Point Event Center. Layunin ng isinagawang courtesy call na mapalakas ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point at MBLT-11, lalo na sa pagpapatatag ng seguridad, kapayapaan at pagtutulungan para sa kapakanan ng mamamayan. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang suporta sa mga programa at inisyatiba ng mga katuwang na ahensya sa pagpapanatili ng kaayusan sa bayan. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang isang ligtas at maunlad na Brooks Point. Mula sa Municipal Office of the Sangguniang Bayan, ako po si Diana Rose Ginto, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Diana. Samantala, Rare Philippines bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni OSB News reporter Hami Grace Lacanilaw. Balitang Bayan. Malugod na tinatanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawan ng Rare Philippines sa pangunguna ni Aubrey Jane Padilla, Program Implementation Manager, sa isang courtesy visit na ginanap noong August 4, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisita na ipakilala ang Coastal 500 Network at talakayin ang mga oportunidad para sa mas matatag na pamamahala sa mga baybaying komunidad. Tinalakay sa pagpupulong ang mga programa ng Coastal 500 Network na nakatuon sa napapanatiling pangisdaan, pangangalaga sa yamang dagat at pagpapalakas ng coastal governance. Inilahad din ang mga posibleng larangan ng kolaborasyon upang higit na mapaunlad ang mga inisyatiba ng Brooks Point sa pangalaga ng likas na yaman at pagpapaigting ng climate resilience. Sa pamamagitan ng pakikipagtuwang sa Rare Philippines, patuloy na pinapalakas ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga inisyatiba para sa pagpapangalaga ng kalikasan at pagpapaunlad ng mga baybaying komunidad sa pangunguna ni Mayor Benedito. Mula sa Municipal Office ng Sangguniang Bayan, ako po si Hami Grace Lacanilaw, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Hami. At LGU Brooks Point, lumagda sa kontrata para sa pagkakaloob ng solar street light sa Barangay Maasin. Balitang hatid sa atin ni OSB News reporter Nicole Kakatyan. Balitang Bayan. Formal na nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kontrata para sa supply and delivery of 35 sets of 100-watt integrated solar street lights para sa Barangay Maasin. Isinagawa ang contract signing noong August 5, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, kasama sina Municipal Budget Officer Gemma Luz B. Soriano bilang witness, Ernie M. Tijano ng ET Solar Center bilang supplier at si Florence M. Tanyo bilang witness ng supplier. Layunin ng proyektong ito na mapahusay ang kaligtasan, seguridad at accessibility ng mga residente sa pamamagitan ng paglalagay ng mga solar street lights sa mga pangunahing lugar mula sa Barangay Maasin. Bahagi rin ito ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaang bayan na magbigay ng maaasahan at makakalikasang infrastruktura gamit ang renewable energy na makakatulong sa mas maayos na paggalaw ng mga mamamayan, lalo na sa gabi. Patuloy ang proyektong ito sa patuloy na pagsusulong ng administrasyon ni Mayor Benedito
ng mga programang nakatuon sa pangmatagalang pag-unlad ng Brooks Point sa pamamagitan ng proyektong nagbibigay ng ligtas at mas maayos na pampublikong serbisyo. Patuloy na isinulong ng lokal na pamahalaan ang mas progresibo, matatag, at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat mamamayan. Mula sa Municipal Office of Sangguniang Bayan, ako si Nicole Kakachan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Nicole. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Jackson Asande. At ako naman po si Annie May Ordaniel. Kami po muli ang Municipal Office of the Sangguniang Bayan Reporters o ang OSB News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Andito na naman po tayo sa isang segment kung saan makakasama natin ang paborito nating guest. At syempre, pinapasalamatan natin ang ating bisita sa palagi ang pagpapa-unlock ng ating interview. Atin pong i-welcome ang ating Municipal Youth Development Officer, Sir Jiro Ibrahim. Ayan, so yan, Sir Jiro. Yes. Good morning po at welcome back. Back again. Yes, good morning, Sir Jong. And of course, sa lahat po ng mga kababayan natin, magandang araw po sa ating lahat. So, ayun po. Ngayon po ay dahil buwan na naman po ng Agosto, ay ating pinagdiriwang ang International Youth Month Celebration. So, syempre, advokasya ng ating pamahalaang bayan at syempre, sa pangunguna ng ating pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na si Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpapatibay ng youth and sports development sa kanyang Hearty program. Kung saan ngayong araw ay tatanungin natin si Sir Jiro bilang ating MYDO sa kung ano nga po ba ang mga inihandang aktibidades para sa nasabing buwan ng mga kabataan or linggo ng kabataan. We're very excited po dito sa pamahalaang bayan ng Brooks Point na i-celebrate ang buwan ng ating mga kabataan, the International Youth Month. Of course, kasama na dyan yung Linggo ng Kabataan na isinasagawa tuwing araw ng 12 ng Agosto po, no? And sobrang dami nating mga aktibidad na gusto nating lahukan at samahan ng lahat ng ating mga kababayan, lalong higit ng ating pong mga kabataan. So, yun yung mga dapat nyong abangan ngayong darating na Agosto. For the previous years, Sir Jiro, at tinatawag po natin itong Linggo ng Kabataan, what's new this year? Yes, para sa Linggo ng Kabataan this year, talagang we are aiming for a more impactful activity, more holistic, kung saan ay hindi lamang mga kompetisyon. Kasi sa mga previous years natin, very fruitful po. Nagkakandak tayo ng mga IEC awareness campaign pagdating sa mental health at iba-iba pang mga issue. We still have those, but of course, this time we had included more fun and enjoyment para sa mga kabataan natin. Meron po tayong mga competitions, kagaya ng Zumba competition, may quiz bee tayo para naman po sa scholastic aspect ng atin pong celebration. At syempre, kasama din dyan yung ating Cebol Youth Con because Sir Jong, this year, in order to make the Linggo ng Kabataan and the International Youth Month celebration more impactful at more memorable para sa mga kababayan natin, lalong higit sa mga kabataan, isinama po natin o isinabay natin yung Cebol Youth Con. Higit po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang Brooks Point po ay mayroong programang Cebol o Scholarship Initiative for Building Outstanding Leaders. At we just had last June yung atin pong
I'm not sure kung June o Marso, no? Yung atin pong Cebol Youth Con March. 1.0 and now we're having Cebol Youth Con 2.0 na inaabangan of course hindi lang ng mga scholars but of course lahat ng mga kababayan natin at ng mga kabataan natin dito sa Brooks Point. Grabe no, dalawang Cebol Youth Con in 1 year. Yes. So sobrang nakaka-proud dahil finally at this year ay nagkakaroon na ng boses ang kabataan. Yes po, kasi sa programa ni Mayor, ang ating pupunong bayan, Mayor Cesario R. Benedito Jr., ayaw niya na yung programa natin para sa mga kabataan ay puro lamang sa pagbibigay ng educational assistance o ng ayuda. Ang gusto niya ay mas pinalakas natin yung ating mga programa, kagaya isa na doon yung Cebol na kung saan ay incorporated doon sa programa, hindi lang yung pagbibigay ng allowance sa mga estudyante, sa mga kabataan, kundi maging yung pagbibigay ng iba't ibang mga oportunidad, iba't ibang trainings para mas mapalago pa yung kanilang kakayahan. Siyempre, para ma-train or para maging holistic ang isang bata, no, hindi lang yung financial assistance ang nagmamatter. Kumbaga parang may kasabihan niya yun na parang give a man a fish, he will survive the day, something ganyan. But teach a man how to fish. Definitely, mas sustainable po yun. At syempre, yung mga programang inihanda ng MYDO ay talaga pong matutulungan ang mga kabataan sa pagpapaunlad ng kanilang aspeto sa talento, sa larangan ng akademya, at syempre, nandiyan na rin yung sports, Sir Jiro. So yun po ano naman po yung mga inihandang activities, Sir Jiro, sa ating isasagawa na Cebol Youth Con? Yes, sa Cebol Youth Con / Linggo ng Kabataan or Youth as Summit. a whole, Youth yes, we Summit. call it Brooks Point Youth Summit po. Abangan ninyo kasi sa August 29 yung ating pinaka-activity. But all throughout this month, may iba-iba na po tayong mga aktibidad na included pa rin, no? Under the umbrella pa rin ng ating celebration ng International Youth Month. This coming August 8, magsasagawa po tayo ng ating Mastering the Art of Hosting 2.0. Yes. This is another version of our training workshop kung saan ay tinitrain natin yung mga kabataan natin at yung mga kababayan natin kung paano ba yung art ng pag-host Yes po. na pwede nilang pagkakitaan, Sir Of Jong, course, no? definitely. I really encourage yung mga kababayan natin to join, to register. We will be posting the link sa MIO and of course sa MYDO pages this coming days, no? But then of course, aside from the Mastering the Art of Hosting 2.0, abangan nyo rin po sa August 15, kasabay na rin po dyan yung orientation at ganun din yung municipal-wide examination ng ating mga Cebol applicants, yung ating mga grade 11 applicants. Later, by the end of this interview, I'll explain more about that po para sa mga kababayan natin. And then of course, on August 21 to 23, kasama natin ang UNICEF. Okay. At kasama natin ang iba't iba nating mga partners dahil magkakaroon po tayo ng peer education training about adolescent sexual and that's reproductive health and rights, no? So, abangan nyo po yan, yung mga kabataan natin kasama dyan ay tuturuan natin kung paano ba sila ma-equip with the skills, with the knowledge, kung paano matulungan yung iba pang mga kabataan na maiwasan yung dapat iwasan at mapalaganap yung mga mahalagang kaalaman. And finally, Sir Jong, on August 29, yan po ang pinakaabangan ninyo because that will be our araw ng Linggo ng Kabataan, the Brooks Point Youth Summit 2026. And of course, ang ating Cebol Youth Con 2.0 kung saan ay meron tayong Zumba competition, Quiz Bee contest para sa ating mga mag-aaral. Meron din po tayo dyang vlog competition. Baka gusto mong sumali ulit, Pwede Sir ba? Joe. Yes, Pwede ba? opo. Sa lahat po ng youth natin, bukas po yan, no? At syempre, on that very day, ay marami tayong mga surprises, mga laro ng lahi. May trivia po ba? May trivia, yes. Sasali ka na naman ata Of doon. course. Mga common Syempre. games na medyo nakakalimutan na natin, pero gusto naming ibalik kahit yung mga slipper games. Just sort of, That's kasi nice. lately with the current environment, hindi rin natin masisi, not only because we're more into social media, Yeah, oo. but also, of course, mainit na sa labas no? Opo, opo. So baka nami-miss nyo na pong, o baka hindi na alam ng mga ibang kabataan natin paano ba yung sleeper games, patentero. Abangan nyo po yan sa ating Linggo ng Kabataan / Cebol Youth Con 2.0. May iba tayo, Sir Jiro, kasi napansin natin at naging evident din talaga na ever since, I think, nag-pandemic or siguro because of the generation of people ay talagang nag-iba yung mga activities ng mga kabataan ngayon. More on social media na sila. May mga vlogs. I mean, nanonood na lang sila ng mga vlogs, ganyan. Halos Hindi na doon sila na yung naaarawan. focus, no? Minsan nga, parang maiisip mo, parang
nakakamiss siguro yung kabataan natin, Yes, no? yes. That time, yun nga, hindi pa masyadong mainit, so we can play outside, no? Hindi rin natin ma-blame yung mga kabataan natin ngayon. But then, of course, we encourage you to get some physical activities going, no? Yeah, Aside from just laying down at nasa mga telepono po natin. And ilan yan sa mga programa, sa mga issues na binibigyan natin ng atensyon ngayon para talagang hindi lang malusog, kundi masaya at healthy yung ating mga kabataan. Yes. And syempre, nagpapasalamat tayo sa MYDO. Syempre, through the leadership of Sir Giro and our Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagbibigay ng importansya sa ating mga kabataan. So yun, Sir Giro, ano naman po ang inaasahan ninyong magiging effect ng Youth Summit na ito sa mga participants nating mga kabataan? Lalo na syempre sa usapin ng leadership, sa volunteerism, at saka syempre sa community engagement. Because we know that yung mga youth din ngayon, especially yung mga CBOL scholars natin, talagang participative sila sa mga activities na binibigay ng LGU. At nakita natin yung engagement nila. Ngayon, ano po yung inaasahan nating magiging effect ng Youth Summit na ito para sa kanila? Yes, directly, definitely, yung pinaka-target natin is camaraderie, no? Yeah. Na makahanap sila ng mga bagong kaibigan. Because from what we observed last time when we did the Youth Summit, technically speaking, the CBOL YouthCon 1.0, ay nakita natin kung paanong nagkaroon sila ng mga bagong kaibigan when we shuffled them for the laro ng lahi, nung ginagawa natin yung iba't ibang mga aktibidad. That will be first, no? Yung camaraderie, which for me is very important para sa mga kabataan natin. Is that the last time po, no? Naka-shuffle sila? Yes, pinaghalo-halo and we are natin planning to sila. do it again We're gonna this do time. it again kasi That's talagang good. natuwa tayo no yung mga hindi magkakakilala, magkakaibigan na sila afterwards. And when we saw the feedback from our, cause last night we just launched the formal or the official launching ng ating Linggo ng Kabataan and Yeah. CBOL YouthCon 2.0. Talagang nakita natin yung feedback from the youth na excited na sila ulit to meet some new friends, no? But aside from that, I would say another impact would be it's a way for them to showcase yung kanilang talents, no? Totoo lang po, binibigyang diin namin in the recent months sa mga programa natin na gusto natin bigyang atensyon. Siyempre, yung singing, yung dancing, yung mga ganun. But also, on the more scholastic part, when it comes sa galing, sa talino, gusto natin bigyan ng pansin. Yung arts, which is definitely a talent, no? At even yung paggagawa ng vlog, yung content creation, na medyo mas trending para sa mga Gen Zs natin. Mas ano na siya, mas ina-in siya into this generation. Kaya gusto naming ayun pa yung isa na ma-showcase ng mga kabataan natin. Kasi totoo lang, Sir Jong, yesterday we just judged yung mga inputs ng mga sumali para sa patimpalak ng ating MDR-RMO. And I keep getting surprised with how much talent there is sa mga kabataan natin, how much potential na meron yung mga kabataan natin. At yun yung gusto nating i-showcase. We wanna give them the venue to showcase those talents. At may pagmalaking taga Brooks Point kami at magagaling kami. Very promising yun, Sir Giro, kasi we don't know or we didn't know na may mga existing talents dito sa bayan ng Brooks Point. Kailangan lang nila ng tamang platform para mailabas yung kanilang craft. Yes. Kasi, for example, there are people na medyo hesitant mag-showcase ng mga talent nila because they are very shy to post it on their own social media. Yes, But we don't know, syempre, ito, given, may prizes ito. So, sumubok sila na sumali sa mga activities na to without us knowing na may mga ganun pala nag-i-exist na talents. Yes. And also, we kind of want to clear kasi sa isip ng mga kabataan natin na yung talento hindi siya limited lang sa pagkanta, sa pagsayaw. Definitely, talent yun. Wala ako nun eh. But gusto nating ma-showcase na marami kang pwedeng kaya mong gawin. And it is through those activities, kagaya ng Linggo ng Kabataan ng CBOL YouthCon, which it could have been an opportunity. It could be an opportunity para sa kabataan na ma-realize na, kaya ko palang gawin yun. Kaya ko palang mag-host, kaya ko pala ng public speaking. Talent po lahat yun. Kaya we encourage yung mga kabataan natin, tuloy-tuloy nyo lang na mag-participate at ma-discover pa yung inyong mga sarili. At syempre, pinapasalamatan ka namin, Sir Giro, sa extra push na ipalabas natin yung confidence or yung kumpiyansa ng mga kabataan natin. Okay, so Sir Giro, paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point, syempre sa pangunguna nating butihing Mayor Benedito, ang mga programa tulad ng Youth Summit upang mas mapalakas yung partisipasyon at saka yung pag-unlad ng ating mga kabataan dito? Yes po, Sir John. Thank you so much para sa question na yan. No? And of course,
pagkakataon na rito para pasalamatan ko yung ating punong bayan. Kasi yes. totoo lang, Mayor is basically pro everything. Everything that is good para sa mga constituents, pro siya dyan. Gusto niyang makatulong, mapakabataan man yan, even sa laban natin kontra illegal na droga, no? Sa ating mga infrastruktura, talagang makikita mo yung balanse. Hindi lang si Mayor, kundi gayon din yung kanyang mga pinuno ng iba't ibang departamento, yung ating mga opisyal, yung ating sangguniang bayan, ang ating kalawang punong bayan, talagang nagtutulungan po, no? Sa pangunguna ni Mayor Jun Benedito ay nagtutulungan para maibigay kung anumang suporta yung kinakailangan. Yes. Talagang kay Mayor nga, when there's a brilliant idea at presenta mo sa kanya, talagang pag nakita niya na yung impact nun, nandyan yung pondo. Kasi ang kanya, lagi ko naririnig sa kanya, hanggat may pondo, gamitin natin para sa mga kababayan natin. Even sa mga scholars natin, na minsan, dati kasi may limit-limit tayo, ilan lang. Sa kanya, kapag kaya pa ng pondo, ipasok lahat ng kaya nating ipasok as long as qualified sila. So, yung suporta laging nandyan. Buo yung suporta. Basta siguro sa atin din ng mga implementers, laging kapag tayo ay magpipresent ng mga programa natin, ay alam natin na kaya nating sagutin yung mga what if ganito yung mangyari, saan natin kukunin yung ganito, at mapakita natin na talagang at the end of the day, yung makikinabang yung mga kababayan natin. And because if it's like that, definitely there's a go signal and support po mula sa ating pamahalaang bayan. Napakasayang isipin or napakasayang magtrabaho or mamuhay sa isang komunidad na suportado tayo. Yes. So, we thank Mayor Benedito for that. And to, syempre hindi natin namamalayan ng oras, Sir Giro, to wrap this up, ano naman po ang inyong paanyaya sa mga kabataan ng Brooks Point upang makiisa sa ating Youth Summit at syempre sa ating Cebol YouthCon 2026 at bakit nila ito hindi dapat palampasin? Yes, sa lahat ng mga kabataan natin, sumali kayo, sumama kayo, at definitely hindi nyo pwedeng palampasin yung ating Brooks Point Youth Summit 2026, Linggo ng Kabataan 2026/Cebol YouthCon 2.0 dahil ito po ay para sa inyo. It's a day na kung saan ay kung gusto mong manood lang, pwedeng manood ka lang, but definitely, trust me, it will be worth it. Magkakaroon tayo ng photo booth, pwede ka manalo ng sandamakmak na cash prizes, magkakaroon din tayo ng mga inspiring talk, of course, about different issues na napapanahon. At puro to kasayahan mula po August 29, Diyan po magsisimula ng 1 p.m. yung ating programa sa ating Brooks Point Event Center. Sa Zumba competition, join po kayo, lapitan nyo lang po kasi we also kept in touch with our sangguniang kabataan, no, para sila yung magtulong sa mga gustong sumali sa Zumba competition natin. Is it barangay level po? Barangay level siya nung anong ating mga kabataan. Hindi po yan exclusive lang, lilinawin ko po. Hindi lang exclusive sa ating mga Cebol scholars, but of course, sa lahat ng mga kabataan po natin na gustong sumali. Get a chance to win up to 12,000 pesos para sa Zumba competition, 5,000 pesos and more, no, para sa iba pa nating mga competition. Kaya punta na po kayo and mag-participate po kayo. So ayun po, syempre don't forget to follow the Brooks Point Dash Municipal Youth Development Office official Facebook page for you to be notified on the future plans and activities of Brooks Point MYDO. Huwag po natin kalilimutan, of course, i-follow din natin ang BP Cebol official Facebook page. Thank you so much. I-follow nyo po yung aming mga pages para po lagi tayong in touch with the programs of LGU Brooks Point. So yan, Sir Giro, thank you so much sa pagpapa-unlock ng interview, and we really can't wait to witness this Youth Summit 2026. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Jong. And of course, as always, thank you so much sa Municipal Information Office. So ayan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr.,
Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga Sangguniang Bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Ating pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dyan po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat.
Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Dawen H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang bayan, talakayang bayan, at serbisyong bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Bulbon ang tawag ni Lolo at ni Lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan, sa bayang mayaman tawag ay Brooks Point, Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Habang ang tahanan, Brooks Point, Palawan. Para ang mamamayan, Brooks Point, Palawan. Ligtas na kapaligiran, Brooks Point, Palawan. Diyos sa iyo ang may laan, Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatataywang, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa paghanga ng dayuhan, Brooks Point naging bayan.
kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-ulan. Angat Brooks Point sa iba yung pag-ulan. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas. Tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Oh, oh, oh. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakaligtasan. Bukod sa pag-ulat at hikaing hinahangad, pagyamanin ang bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Angat Brooks Point sa iba yung pag-ulan. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas. Tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Taglay mo ngayon ng malinaw na kasaysayan. Pagkakaisa sa pagsulong sandata ng kaunlaran. Ukitin ng pangarap sa landas na tinatahak. Tulad ng isang pelas, magningning ang iyong bukas. Ang Brooks Point sa iba yung pag-ulan. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas. Dunong at pagsisikap. Ang Brooks Point, Kilos Brooks Point. Dunong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Sa pag-abot ng pangarap. Sa bahaging timog ng Palawan, kabihani ang isang dayuhan. Sa matayong na kabundukan, ipinatagpang isang bayan. Naging saksi ang kasaysayan sa pagsibol ng kaunlaran. At ikaing may sa katuparan, maging ganap ang bawat pangarap. Mabuhay Brooks Point, pelas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Point, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Point, inspirasyon sa pinapagasa. Mabuhay Brooks Point, ikaw ang pelas ng timog Palawan. Sa pagsulong ng ating bayan, magpapalawak sa kaalaman, kalusugan at ang kabuhayan, kultura't sining, pagyayamanin. Magbabantay sa kalikasan, ang laban mo ay aming laban. Ejemplo sa bawat kabataan, para sa Diyos at sa buong bayan. Mabuhay Brooks Point, pelas ng timog Palawan.
Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. This is beautiful. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw ka sabay naman, isaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy. Halina't mag-enjoy. Brooks Point, Palawan. Sa Palawan, may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat nalampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Papaparaiso, 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 papaparaiso. Sa Palawan, may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat nalampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Hey! Papaparaiso,